Nagpaparamdam na raw po ang puganteng si dating Congressman Zaldico, tila gusto raw niyang makipagdialogo. Pero ayon po sa DILG, kailangan pang linawin kung susuko na nga ba siya o patuloy na magmamatigas. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Nakulong na si Sara Diskaya, pati na rin si Bong Revilla. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang isa sa mga pangunahing idinidiin sa flood control scandal na si dating Congressman Zaldico. Ilang buwan nang pinaghahanap si Ko na idinadawit din sa insertions sa 2025 national budget. Inihayag naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na muli raw nagparamdam ang dating kongresista. Nagpadala raw ng filler si Ko sa isang grupo ng mga pari para ihayag ang kagustuhan nitong makipagdialogo. Ayon pa sa kalihim, nakarating na rin ito sa kanyang kapatid na si Ombudsman Boying Remulla. Not exactly, parang nagpapakonect na gustong ng dialogue sa amin. So, pero of course that's not verified. Parang nagsabi pa lang, sinabi ng kaibigan na pinaparating. Handa naman daw si Remulla na makipag-usap sa kampo ni Ko. Pero sabi ni Remulla, patuloy pa rin niyang biniberipika ang sinasabing pagpaparamdam, lalo't pinagpasapasahan na ang mensahe. Alam ko lang may nagre-reach out. So no exact personalities, wala akong pakana. Siyempre we take them seriously. Yung gusto makapag-dialogue, kakausapin namin yan. Pero kung bribe, ay wag na. wag na kami kausapin. Inilabas noong November 2025 ang arrest warrant laban kay Ko, kaugnay ng maanumalya umanong road dike project sa Oriental Mindoro. Hinihinalang sa Portugal, nagtatago ngayon ang dating kongresista. Suspetsya kasi ng DILG, may hawak na Portuguese passport si Ko. Aminado si Secretary Remulla, hindi magiging madali ang pagpapauwi kay Ko, lalo't wala ring extradition treaty sa pagitan ng Portugal at Pilipinas. Pag before the issuance of the passport, pwede siya i-deport. Kung nasa kanya na yung passport, then he committed the crime. Then he has to be tried there. Criminal mind talaga. May escape route kaagad eh. Di ba? Galing na escape route niya. Maaga pa lang Feb. 1 year na siya. Nasa na 1 year na siya abroad. Hindi nakauwi dito. Ayon naman kay Justice Secretary Frederick Vida, wala pa siyang nababalitaan sa umunoy paramdam ni Zaldico. Gayunman, hindi raw ito makakaapekto sa mga kinakaharap niyang reklamo. We don't weigh evidences na wala naman doon sa proseso, no? So, pag sinabi mo lang fillers, paano makaka-apekto yon, di ba? Kasi siyempre, ang pagbabasihan ng ating mga piskal, ng ating mga prosecutors, na yung pag-evaluate ng iba't ibang pirapirasong ebidensya, ay kung ano yung sinasubmit sa kanila. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.